So yun, magandang araw mga bossing. Ah, Bali may mga nagtatanong, sa mga nagtatanong pala kung paano natin ginawa tong ating side wheel setup. Kung ano yung mga materyales, yung mga kailangan daw na gamit, kailangan na materyales para dito sa ating side wheel. Yan, yung swing arm niya. So, sakto dahil meron tayong ginagawang half na sidecar. So, gagawa tayo ng panibagong side wheel setup gamit ang shock. So, syempre, ang kailangan natin mga boss, tubo na DDoS. DDoS na tubo is 40. Tubo na DDoS, schedule 40 ang kapal. O mas makapal pa, mas maganda. Sa S40 pataas kasi yung ginamit po natin dito S40 po yan. So, isang taon na yan, hindi pa naman nagkakaroon ng damage. Kaya, masasabi kong okay na rin naman yung S40 kung hindi nyo naman pangkargahan ng mabibigat araw-araw. Kung pang service lang, pwede na. Pero kung pang kargahan yung hanap nyo, mas mainam na maghanap kayo ng tubo na mas makapal. Pero doble ng kapal ng S40. So, hindi kasi ako familiar o hindi ko kabisado yung mga size o kapal ng mga tubo. So, kayo na pong bahala. Kung magpapabricate man kayo sa machine shop, o pwede rin. So, sa atin, ang ginamit natin, meron tayong nahanap na mas makapal konti sa S40. So, ito yung S40. Bali, ito po yung nakita ko sa junk shop. Yan, mas makapal yung tubo niya. Mas makapal siya ng konti, kaya ito na yung ginamit ko. Siyempre, unang-una, shock. Tapos, yung sa shock po natin, yung tornilyo. Ang ginamit po kasi natin ay yung stock na bolt ng ng TMX155. So, ito po yung mga stock bolts ng extra shock nila. Yung pangalawang shock nila. So, ito po yun. So, yan po yung ginamit ko kasi mas matibay. So, kung wala naman po kayong ganito, pwede naman po kayong gumamit ng ibang tornilyo. Basta yung tornilyo po ninyo, kung po pwede. Kung meron po kayong mahanap, yung walang thread. Para hindi ma-damage yung ating metal bushing sa shock. Pero kung wala, no choice talaga, kahit na threaded na po. Basta ang gamitin yung tornilyo yung matibay. Yung carbon o kaya stainless na bolt. Yun po yung gamitin nyo. Huwag po kayong gagamit ng ordinary na bolt para mas siguradong matibay. So, ito yung sa baba na ginamit ko. Ayan. Tapos, yung sa taas naman po yung ginamit kong bolt dito. So, ito po. Yung nilagay ko po dyan. Ali, ano po siya? Tornilyo po siya ng badya, yung axle po niya sa gulong. Yun po yung ginamit ko po dito na pinang tornilyo para kasi po yun, matigas po yun, tas mahaba. So, pinutulan ko na lang po yun. So, kung wala din po kayong ganun, pwede naman po kayong bumili ng carbon na lang na mas mahaba. So, yun. Bolt. Tapos, kailangan po natin ng axle. Bali, dalawang axle.
Yung isa, gagamitin natin sa hanger hub. Tapos, itong isa naman, siyempre, sa pang side wheel natin. Yan. Bali, dalawang axle yung gagamitin natin. Tapos, ang mangyayari mga boss, pag nakagawa na kayo ng ganito, hub, siyempre, papasok nyo itong axle. Maluwag po yan dito. Ayan. Kasi papayat po dito eh. Part na yan. So, ang ginawa ko lang po dito, o ang gagawin, kailangan nyo pong build upan. Weldingan nyo po dito at mabibuild upan yan ng welding. Tapos, i-grind nyo na lang po yung sobra hanggang sa pumasok po ito ng hindi kumakalog. Yun. So, ganun lang po yung ginawa ko. Tapos, itong matitira, maglalagay pa po pala tayo ng dito, stopper. Yung gitna ng bearing. So, i-welding natin dito sa axle para may stopper. So, tulad po na ito po yung sa gitna po ng bearing, no? Ayan. Lalagay natin yan. Tapos ganyan. So, kukunin nyo lang yung tamang labas dito, yung sukat. Ayan. Yung tamang higpit lang ng tornilyo. Tapos ito. Ayan. Ganyan po yan. Tapos, welding na po natin dito. Tapos, yung matitira, ito na po yung kakapit doon. Kakapit doon sa ilalim ng sidecar natin para mas matibay. Hindi lang doon sa tapat ng frame. Hindi lang po doon. So, meron pa pong pagganon. Para mas matibay po siya. Ayan. So, kailangan nyo pong build upan po, no, para hindi makalog. So, ayan. Tapos, yung bearing po pala na ginamit po natin dito. Ito po siya, yung size ng bearing. Siyempre, kung ano yung bearing ng side wheel, yun din po yung ginamit natin. Bearing na, yan, dito ba? 6205. Yan po yung size ng bearing. Kasi po itong bearing po na ito po yung pasok dito sa axle. Ito po yung ginamit ko. Tapos yung axle po kasi malaki naman po ito, pang side wheel po talaga. So ibig sabihin matibay po ito, hindi basta-basta mayuyupi. Dahil ginagamit naman po sa side wheel. Ito yung bearing. Tapos syempre, ang pinaka-frame ng ating swing arm. Ito po yung gamit natin. 25mm na deformed bar. So, sa mga kapanood, sabihin na naman, bakit nadamay pa yung gamit ng tulay, gamit ng building, bahay, o kung ano man, na pang construction lang daw. Wala po kasi tayong mahanap na plain bar, mga bossing, no? So, kayo po, meron pong plain bar dyan sa inyo, mas okay pong gamitin yon. Pero kung tubo lang din po ang gagamitin ninyo at wala kayong makitang plain, ang gusto nyo lang maging plain, at mas pipiliin nyo pa yung tubo kaysa dito, para sa akin po, alanganin po yun. Hindi ko po nire-recommend yon. Kasi ito po, welding po natin dito yan. So, pag na-welding yan, kung tubo po kasi yan, doon sa loob po ng tubo, hindi po natin alam kung nangangalawang na po sa loob ng tubo. So, hindi natin makikita o mami-maintain kasi nasa loob yung kalawang.
Hindi po natin alam. Dito sa ibabaw, alaga po natin, hindi kinalawang. Tatanggalan natin ng kalawang lagi. Eh, yung sa ilalim naman pala, nabubulok na pala. So, useless. Pwede pong maputol na kagad to. Kasi persado po ito pag ganun. Paikot na pa ganyan. Yan po ang persa niyan. Kaya pag tubo po, kung ako papipiliin tubo o ito, dito na lang po ako sa solid bar. Kahit na hindi siya plain bar, at least mas matibay. Tsaka sa amin po kasi sa mga sidecar dito, ganito po talaga ginagamit natin pang ilalim. Ganito po yung madalas nang ginagamit dito pang ilalim. Kaya sa mga nagre-reklamo po kung bakit napunta yung gamit ng tulay o bahay sa sidecar na ginagawa natin, eh pasensya na po kayo. Wala po kasi tayong mahanap na plain bar. Ano po? So yun. Tapos yung ano pa pala, flat bar. Yung pinagkabitan pala na itong shock dito sa may yan, deform bar. So, pwede naman pong angle bar. Bali, cut na lang po kayo dito. Sa akin po kasi, wala po kasi tayong available na flat bar yata. Ganun lang po. Flat bar lang po yun. Kung angle bar meron kayo, i-cut nyo na lang. Tapos kuha kayo. Tapos butasan nyo para may pagkabitan ng shock. Bali, ito po. Yung sinasabi kong flat bar. Ayan, flat bar. Tapos, syempre, kailangan natin i-pull weld yan para matibay. Kabilaan po ang pag-welding mga boss ko. Hindi yung nag-welding ka dito sa kabila, hindi ka na mag-welding. Hindi po ganun. Dapat kabilaan. Ayan, para mas matibay. Hindi siya, hindi bibigay kagad yung welding. Kasi kung kabila lang yan, mahina lang po siya. Kailangan kabilaan talaga ang welding. So, yan. Hindi na naalagaan ang sidecar. Basta gamit na lang dahil hindi na po maasikaso. So, yun mga boss, sana nasagot ko yung katanungan at kung meron pa po kayong tanong, comment lang po kayo sa baba at gagawan po natin ng video kung meron pa po tayong time.